Ang lalaking ito ay hindi kasing inosente ng kanyang anyo. Noong 1943, sa tahimik na bayan ng Dunwich, may isang matandang gumagawa ng manika na si Ginoong Whittaker na may maliit at maalikabok na tindahan. Mahal na mahal ng mga bata ang kanyang mga manika na tila tunay na tao. May mga mata na parang buhay at napakapinong mga tampok na halos makatao. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, may napansin ang mga tagabayan na nakakabahalang pattern. Bawat batang nakakatanggap ng manika mula kay Ginoong Whittaker ay kalaunay nawawala, naiiwan lamang ang mga bulong-bulungan at pangamba. Nang mawala ang isang batang babae na si Rose, ilang araw lamang matapos siyang bigyan ng manika, nagsimulang magduda ang kanyang mga magulang. Isang gabing maulan at may bagyo, palihim silang pumasok sa bahay ng manikero upang maghanap ng ebidensya. Sa mahina at kumikislap na liwanag ng kandila, tumambad sa kanila ang hanay-hanay ng mga manika sa mga alikabok na estante. Bawat isa'y kahawig ng mga nawawalang bata. Bawat isa'y tila nagyaylong buhay sa kanilang mga postura. Habang lumalapit sila sa isang malaking manikang kasing laki ng tao, unti-unti nilang natuklasan ang nakagigimbal na katotohanan. Hindi iyon manika. Si Rose iyon mismo, hindi makagalaw. Ang kanyang mga matay nakatitig lang sa kawalan, wari humihingi ng tulong. Sa gitna ng matinding takot, tumalikod silang tatakbo, ngunit naroon na si Ginoong Whittaker, naghihintay sa dilim. Nakangising pilit, bulong niya, "Gusto niyo rin ba ng manika na kahawig ninyo?"